Isang mapagpalang araw sa ating lahat mga kaibigan. Welcome back po sa ating channel. And sa araw na ito ay isa na namang video ang ibabahagi po natin sa inyong lahat mga kaibigan. Ito ay tungkol sa isang subwoofer mga kaibigan, isang Bluetooth. Ayan. Ang problema daw po mga kabalita ay mabilis malubat ang naturang unit. So yan, samahan niyo po ulit ang inyong mga lingkod sa isa na namang video mga kaibigan. Malay nyo, may makuha po tayong idea dito sa mga ganitong klase ng ating Bluetooth mga kabalita. Alright, so buksan natin. At nandiyo po ay tumutunog pa naman ito mga kaibigan. Bluetooth mode. So yan. So ang issue nga po ay mabilis malubat siguro pag manganganta ay hindi makatapos ng isang buong kanta mga kaibigan. Ano nga ba ang mga problema? Bago yan, sa mga hindi pa po nagka-subscribe sa ating channel sa Kabalita Electronics mga kaibigan sa ating YouTube at dito sa ating Facebook, Apal Jacob yan, paki-subscribe po at kung nais po natin na ma-notify po tayo sa bawat video natin ay pindutin po natin ang notification bell upang updated po tayo. Here we go! Start na tayo mga kaibigan. Open na natin Ito ay syempre ginalaw na rin po ng may-ari mga kaibigan. Hindi talaga makakatiis yan. Kaganyan Ito, at tingnan natin ang kapasidad o yung status ng battery mga kaibigan. Wala na po siyang charging port, baklas na po. At ang ginagamit na pang charge dito guys ay ito direkta okay, pinutol. Ayan na. Ayun, ilang araw na lang ay Pasko na napakabilis ng panahon mga kaibigan. 3 araw na lang Pasko na. Ayan na. Medyo bitin sa battery. Matagal naman lang Asensya na, medyo against the light po tayo ngayon. Mas maigi siguro itong tanggalin natin ang head. Ay, hindi lang pabay lang. Yan, hindi naman pala ilusot natin. Alright, kasi na po ang kukunti. Iisa lang kasi ang battery guys. Isa o dalawa. Talaga hindi tatagal pagka ganyan na usapan. Ilang AH ba yan? Mataas na yung 2 point something ampere hour dito mga kaibigan. So hindi talaga tatagal yan. Lalo pa pag nakatodo. Bluetooth mode. Ayan. So ang gagawin natin ay i-ayos muna ang pag-charge saka tayo mag-upgrade ng battery mga kaibigan. May battery pa guys na malaki. Ayun. So dalawa. Kaya pala may power pa samantalang natanggal na ito ang dalawa. Ang galing naman. So, sa kabila nito na ginawang ito ay mabilis pa rin malubat. Ayun At ito yung pangalawa. Dito rin siya nakasaksak. Subukan natin. Dalawang battery.
Tanggalin nga natin itong isa. O yun no, may power pa rin guys. Mga nagkakamali lang ang may-ari nito. O yan. So, kaya pala nang natanggal na subukan natin, imposible mag-power ka pa. Ayan no. So dalawang battery guys. Ngayon lang ako nakabukas ng ganito ano. Ayan. So nagtutulong ang dalawang ito. Okay. Kakapagtaga. Kakapagtaga guys. Alright. So guys, dahil nahiwagaan tayo dito sa Bluetooth na ito, ay test natin ang battery. Kung ilan ang mga lumalabas dito. Ayan. Check natin. O, ayan o. 3.2. So, sa ganong seste, mga kaibigan, ay lubat na po yan ano. Pagka ganyan na ang voltahe, kasi ang nominal value po nito, ang nominal voltage ay 3.2 talaga. So pag full charge ay mas mataas po dapat yan dyan, 3.8 mga ganyan, something ano. Alright, test natin yung dalawang maliit. O ayan, ayaw makapenetrate. Ayun, 3.9 o doon yung isa o. So matindi. Kulang lang sa charge talaga to. So yan ano guys, pagka napingas o naputol ang ating port ano, yung pang charge natin, ay hanapin lang po natin. Ilagay po natin yung ground dito sa body ng ating SD card. And then tuntunin natin yung ayun o, ground yan. So the rest o yung matitira dyan guys, ayun ang positive ano. Doon po natin i-connect ano, ang ating positive at ground. Ayun. Ayun ground yan. So ibig sabihin yung dalawang ito na natira ay positive. Okay. Ingatan din po yan guys, kasi napakaliit po niyan. Ayan, alright. So itong dalawang line ang positive, ayan o. Yung nasa gitna halos matuklap na rin. Gagawa tayo ng paraan upang hindi yan matuklap at makapag-charge ng maayos, since dalawang battery ang gamit ano. Pinag-isa po siya guys. Ibig sabihin 3.2 nakaparallel ano. Kung 6 Ah po to mga kaibigan, 6 ampere hour, ay magiging dapat matagal itong malubat. Kasi pag nagparallel po tayo ng isang battery, dadagdag ang amperahe, hindi yung voltahe ano. 3.2 pa rin po siya, pero ang amperahe ay yung ampere hour mga kaibigan ay tataas, dadagdag dalawa no. So kung assuming na ito ay 6 ampere hour ano mga kaibigan, magiging 12 po yan ano. So yun po ang kapasidad, dapat matagal malubat. So sa charging ano, nagka-problema ang ating unit. Yan ang gagawin natin mga kaibigan. So ito guys ano, habang binabaklas po natin ang battery na ito, dahil nagtaka na naman ako ano, talagang hindi ako ano, pagka ganyan ay naging curious po tayo. At eto na mga kaibigan, ay kayo na po ang magsabi. Ay ano, ang BMS ay nakakabit lamang po sa isang battery. So ang isa useless. Ayan, kitang-kita nyo naman, intact na intact pa yan oh. I-thumbnail natin ito. Ayan, lagyan natin dito. So yan ano, gaya po doon sa nakabudol sa akin, ganito rin ang ginawa ano, para magmukhang dalawang piraso ang ginagawa nila. Ano, grabe naman ano, makadaya lang. Oh, ayan oh. Oh, walang kagalaw-galaw yan. Ayan, kinabit lang oh. Bakin natin. Oh, wala na.
So, tingnan natin kung may voltahe itong isang to. Grabe sila, oh. Eh, ba't di na lang ilagay ng tama? Kailangan pang swerte mo pagka ito ay may voltahe. Ay, isa na to. O, yan, oh, 1.4 ano mga kaibigan. Ayan, oh. Grabe. So, wala. Useless din yan na isa na yan. At ito lang ang may tamang voltahe eh. Kaya pala mabilis malobat mga kaibigan, dahil akalain mo dalawang battery. O, yan ang 3.3. Okay? Kasi 3.2 ang nominal voltage nito. So, isa lang ang nakakabit. Nice, Mantakin mo nga naman, O, yan. Kunyari ay dalawang piraso, pero isa pala ang connection. Walang kabit yan, walang pakialam yan, na isa na yan. Tinabi lang dyan, mga kaibigan. So, paano hindi bibilis malaubat yan mga kaibigan? Na kung tutuusin, itong dalawang 6 assuming na 6 ampere hour mga kaibigan, ay pag pinaralel po natin yan ay magiging 12. So, matagal malaubat yun mga kaibigan. Isa na namang panluloko ang ginawang ito. Ayan. So yan ay bahagi ko sa inyo nakabalot yan dito. Kanina kaya inosyoso ko hindi talaga ako makatiis pag ganyan parang yung nabili ko din dati. Ayan. Alright. So yun, papalitan po natin yan ng kahit lithium ion na goods pa mga kaibigan. Gagawin natin siguro mga 4 o sabihin na natin 6 na piraso para matagal malubat mga kaibigan. Ito na mga kabalita at nagagawa na po tayo ng bagong port ng mag-charge ayan ayan, mas matibay po yan. Okay. Bluetooth mode. Kita nyo naman. Kasi wala pa pong battery yan, hindi nakakonect. So, ibig sabihin, ay connected na ang charge natin. Ngayon, ang i-observe na lang po natin mga kaibigan. Ito, ang ating ipapalit na battery, mga kabalita. Ayan, Test natin ito kung kaya niyang i-charge, Bali, nakaparallel na ilang battery? 5, mga kaibigan. Yan, kabit muna natin to. Tin-observe natin. At kuhanan muna ng voltahe syempre. Kung ilan ang andito ngayon na hindi pa natin i-charge. Ayan, check natin. Ang kanyang output. DC, So, yan 2.8 2.87 mga kaibigan. So, charge natin kung mag-i-increase doon natin malalaman kahit hindi umiilaw yung LED po natin dito ay masasabi natin na yan ay magcha-charge. Ayan na. Lagyan natin mga kaibigan ay check muna natin kung may out ba ang pag-charge natin. Yan. Oops. Yan, lagay natin dyan. Okay. Ito ang out ng papunta sa ating battery, O, ayan, 4.5. Mga kaibigan, baliktad ang ating multi-tester. Ayan. So, ibig sabihin, may pupunta tayo sa ating battery. Pagka hindi pa rin nag-charge, hindi na po ang board ang may problema, ang battery na yan. Ayan. Lagay na natin, at i-observe natin kung magcha-charge. Ito yung battery guys na ion medyo mas safe sana ito na mas malaki pero yan ang available natin. Depende naman yan pagka ginamit natin. Syempre hindi naman mag-overcharge ang mangyayari, i-control ng BMS. Dito mayroon ding controller yan pati doon sa ating battery mismo. Okay.
So mamaya po ay resume tayo, no? Check natin kung increase ang voltahe. And then pagka dumagdag, ibig sabihin ay goods na ang ating unit. Sinit po natin guys ang ating papunta sa battery. Ayan na, 3.2. Okay, kaya yan, i-charge na yan guys. So yun mga kabalita, tanggalin natin at i-check kung nadagdagan ba ang kanyang output voltage ng ating battery. Alright, ito kanina 2 point something lang yan, ano. Ito, check na natin para matapos ang ating ginagawa ito mga kaibigan. Ito, ayun, 3.7. so ibig sabihin mga kabalita ay goods na ang ating unit, ano. Ayan, ganun lamang. At hindi na to kailangan, ano, ang budol na to. So yun na guys, at muli sa mga may nais ay paggawa nito ay pwede po tayong mag-comment dyan sa ating vlog na ito mga kaibigan. Maraming salamat and enjoy the rest of the day mga kaibigan. Ang inyong kabalitaan, walang iba kundi ang inyong Kabalita Electronics.